Noong May 19, 2008, isang bangkay ng matandang babae na kinilalang si Savannah ang natagpuang wala ng buhay. Isang malagim na tagpo ang bumungad sa mga otoridad. Ang matanda ay nakaranas umano ng matinding pagdurusa at karahasang pisikal bago brutal na pinaslang. Ayon sa paunang investigasyon ng mga pulis, lumabas na ang ginang ay ginahasa bago tuluyang pinatay. Habang palalim ang kaso, isang pangalan ang lumutang bilang pangunahing sospek, isang kilalang mamamahayag na si Vlado. Mariing itinanggi ni Vlado ang anumang kaugnayan sa krimen, giniit niyang wala siyang kinalaman sa sinapit ni Savannah. Ngunit siya nga kaya ang salarin? Ano ang koneksyon niya sa biktima? May sapat ba siyang motibo? Paano mapapatunayan ng mga otoridad ang kanyang pagkasangkot? At higit sa lahat, makakamtan kaya ni Savannah ang nararapat ng katarungan? Kung nais mong malaman ang buong detalye sa likod ng misteryosong kasong ito, halina't pakinggan ang buong salaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayo magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin sa Facebook ang Mag-TV page. Si Vlado Taneski ay sinilang noong 1952 sa Kisevo, North Macedonia. Pangalawa siya sa tatlong mga anak ni Natrachi, isang house cleaner, at Gorka, isang World War II veteran. Lumaki si Vlado sa isang tahanang puno ng disiplina at istriktong mga panuntunan. Sapagkat ang kanyang mga magulang ay parehong konserbatibo at mapagpatupad ng otoridad. Kaya naman ginagamitan sila ng sinturon ng kanilang ama bilang paraan ng pagdidisiplina. Ngunit higit na mas mahigpit at mabigat ang kamay ng kanilang ina, hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa psikolohikal at emosyonal na aspeto. Dahilan na bilang bata, itinanim sa puso ni Vlado ang matinding sama ng loob sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina. Gayunpaman nanatili siyang sumusunod at naninirahan sa ilalim ng kanilang bubong. Habang tumatagal, dumating ang pagkakataong makalayo si Vlado sa madilim na kapaligiran ng kanilang tahanan nang siya ay mag-aral sa kolehiyo. Nagtapos siya ng kursong journalism sa Croatia at dito'y umusbong ang kanyang hilig sa pagsulat lalo na sa pagtula. Noong 1973, sa edad na 21 years old, nakilala niya si Vesna, isang law student. Mula sa kanilang pagkakaibigan ay umusbong ang pag-ibig na kalaunan ay sila'y nagpakasal at nagkaroon ng 2 anak. Nagpatuloy sa pagbuti ang kanilang buhay. Si Vlado ay nakapasok sa isang istasyon ng radyo bilang tagapagbalita habang si Vesna naman ay naging kauna-unahang babaeng abogado sa Kisevo. Noong 1980, nagsimula ang kanilang mahabang karera bilang mamamahayag, kung saan 20 taon na siyang naging bahagi ng larangang ito. Subalit habang patuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, ang kanyang mga magulang ay unti-unti namang nanghina sa pagtanda. Wala ni isa sa kanyang mga kapatid ang tumugon sa responsibilidad ng pag-aalaga sa mga ito, kaya si Vlado ang nagsakripisyo. Noong 2002, nagpakamatay ang kanyang ama. Ilang buwan lang ang lumipas, nasawiri ng kanyang ina, sanhi ng aksidenteng na-overdose ito sa gamot. Mula roon ay sunod-sunod nang dumating ang mga pagsubok kay Vlado. Noong 2003, lumala ang kanilang suliraning pinansyal na naging dahilan ng madalas nilang pagtatalo ni Vesna. Hanggang sa dumating ang 2004, na-promote si Vesna at nagpa siyang lumipat sa Skopje kasama ang kanilang mga anak. Naiwan si Vlado sa kanilang bahay sa Kisevo. Bagaman alam niyang hindi sapat ang kita ng pagiging freelance crime journalist, nagpatuloy siya sa pagsusulat. Tangan lamang ang kanyang makinilya, isang telepono, at ang pag-asang balang araw ay makikilala siya sa larangang kanyang minamahal. At dumating nga ang araw na iyon, isang pagkakataon na bumungad sa kanya nang sinimulan niyang isulat ang mga artikulo tungkol sa sunod-sunod na kaso ng pagpatay na yumanig sa kanilang bayan. Ngunit sa likod ng mga kwentong kanyang isinulat, nakatago ang lihim na siya pala ang salaring magiging palaisipan sa mga pulis.
Ang unang kasong naisulat ni Vlado ay hinggil sa pagkawala ng isang 64 years old na babae na si Mitra Simjanoska. Siya ay isang house cleaner at kaibigan ng ina ni Vlado. Nawala si Mitra noong November 16, 2004 nang naisipan nitong mamalengke. Matapos ang halos 2 buwan ng paghahanap, natagpuan ang kanyang bangkay noong January 12, 2005 sa isang tambakan ng basura. Siya ay walang saplot, nakagapos ang mga kamay at paa, inilagay sa isang plastic bag at wala ng buhay. Batay sa isinagawang autopsy, lumabas na matinding pagdurusa ang naranasan ni Mitra, sapagkat pinahirapan siya sa loob ng 40 days bago tuluyang pinaslang. Ayon pa sa ulat, ginahasa muna siya bago pinatay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang kordon ng isang telepono. Dahil sa halos perpektong detalye ng pagkakasulat ni Vlado, mula sa pagkawala, pagkakadiskubre, hanggang sa paraan ng pagkamatay ni Mitra, agad siyang pinagdudahan ng mga otoridad. Gayunpaman, nabigo ang pulisya na makakuha ng sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang kaugnayan sa krimen. Sa pag-usad ng investigasyon, 2 individual ang nahuli na pinaniniwalaang sangkot sa krimen. Napag-alamang mayroon na rin silang mga naunang kaso ng pagpatay, bukod pa sa kasong kinasasangkutan umano ni Mitra. Dahil dito, sila ay nahatulang mabilanggo habang buhay. Sa huli, nalinis ang pangalan ni Vlado sa kaso, kaya siya ay nagpatuloy lamang sa kanyang pamumuhay. Sa kabila ng mga pagdududa, lalo pa siyang nakilala bilang isang mahusay at mapanuring mamamahayag. Umangat ang kanyang reputasyon at naging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Makalipas ang 3 taon, magaganap na naman ang pangalawang gagawing pagpatay ni Vlado. Katulad ng una niyang biktima na si Mitra, ang pinili niyang patayin ay isa ring house cleaner at naging kaibigan din ng kanyang ina. Ito ay si Jubika Likoska, isang 56 years old na babae. Noong November 2007, dinukot ni Vlado si Likoska. Sa loob ng 30 araw, siya ay sinaktan, ginahasa at kalaunan ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang cord ng telepono. Sa 3 buwang pagkawala ni Likoska, siya ay walang tigil na hinanap ng kanyang pamilya at ng mga otoridad. Hanggang noong February 3, 2008, natagpuan ang kanyang bangkay na nakasilid sa isang plastic bag, nakatali ang mga kamay at paa at wala ng buhay. Batay sa isinagawang investigasyon, napansin ng pulisya ang kahalintulad na paraan ng pagpatay kay Mitra at kay Likoska. Dahil dito, nagsimula silang maghinala na may iisang taong may kagagawa ng mga krimen na isang mapanganib na serial killer. Habang abala ang mga pulis sa pag-imbestiga, si Vlado naman ay tahimik na ipinagpapatuloy ang kanyang trabaho bilang isang journalist na walang bahid ng pagdududa. Walang iniwang bakas na siya ang nasa likod ng mga malagim na krimeng ito. Hindi pa man nalilinawan ang kaso laban kay Vlado, muli na naman siyang nasangkot sa isang karumaldumal na krimen. Na mga panahon na yon, ang kanyang biktima ay si Ivana Temelkoska na 65 years old at isa ring kakilala ng ina ni Vlado at house cleaner din. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging malapit si Vlado kay Ivana. Noong May 7, 2008, nakatanggap si Ivana ng isang tawag. Ayon sa tumawag, na aksidente raw ang kanyang anak at kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Sa matinding pag-aalala, dali-daling umalis si Ivana ng bahay. Isa sa kanyang mga kapitbahay ang nakasalubong niya at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi niya na nasa ospital ang kanyang anak, kaya't kailangan niyang puntahan ito kaagad. Habang naglalakad, nasa lubong naman niya si Vlado. Napansin ni Vlado ang kanyang pagkalito at tinanong kung ano ang problema. Nang malaman niyang kailangan ni Ivana ng masasakyan, agad niya itong inalok ng sakay. Subalit imbis na dalhin sa ospital, dinala ni Vlado si Ivana sa isang liblib na lugar, ang parehong lugar kung saan niya isinagawa ang mga nauna niyang krimen. Doon walang awang pinahirapan, ginahasa at kalaunan ay pinatay si Ivana sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang kordon ng telepono. Gaya ng dati, itinapon lamang ni Vlado ang bangkay ng biktima sa masukal na lugar, nakagapos sa mga kamay, nakasilid sa isang itim na plastik at wala ng buhay. Samantala, sa mismong araw ng pagkawala ni Ivana,
dumating ang kanyang anak sa kanilang bahay. Hinanap niya ang kanyang ina at dito niya nalaman mula sa isang kapitbahay ang tungkol sa tawag na natanggap nito ukol sa umano'y aksidente. Laking gulat ng anak sapagkat wala siyang natamong aksidente at hindi rin siya nagtungo sa ospital. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa pulisya upang iulat ang insidente. Makalipas ang 9 na paghahanap, noong May 16, 2008, natagpuan ng bangkay ni Savannah na wala ng buhay, itinapon na lamang na parang basura. Dahil sa nangyari kay Savannah, naging malaking balita ito sa buong lugar. Bukod sa mga pulis, naging abala rin si Vlado sa kanyang trabaho bilang mamamahayag upang isapubliko ang detalye ng kaso. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Vlado sa kanyang editor upang ipaliwanag ang kanyang hypothesis kaugnay ng pinakahuling krimen. Naniniwala siyang may koneksyon ito sa 2 naunang kaso ng pagpatay na naganap sa Quezon noong 2004 at 2008. Ipinakita niya ang mga impormasyong kanyang nakalap upang patunayan ang kanyang teorya. Dahil dito, noong May 19, 2008, inilathala ang kanyang artikulo na tumatalakay sa teoryang ito na may kapansing-pansing headline. Ayon sa pulisya, napansin nilang may mga pagkakatulad ang mga biktima na pawang mga matatandang babaeng nagtatrabaho bilang dating house cleaner, magkakakilala o magkakaibigan at lahat ay dumaan sa parehong uri ng karahasan. Dinungkot sila, pinahirapan, kinahasa at pinatay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang kordon ng telepono. Ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali at ang kanilang bangkay ay isinilid sa plastik. Bunga nito, nagpasya ang mga pulis na bumuo ng criminal profile ng posibleng salarin. Lumabas sa pagsusuri na maaring isa itong lalaking may katamtaman hanggang malakas na pangangatawan, may average o higit pang talino at malamang ay naninirahan malapit sa mga biktima. Hinala rin na maaaring kakilala niya ang mga biktimang ito. May posibilidad din ayon sa mga pulis na ang salarin ay may masochistic tendencies, isang uri ng sexual o psikolohikal na pag-uugali kung saan nakakaramdam ng kasiyahan ng isang tao sa pananakit o pagpapahirap, kadalasan ay bahagi ng consensual na akto. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting napansin ng pulisya ang kakaibang detalye sa mga artikulo ni Vlado. Naglalaman ito ng mga impormasyong hindi pa isiniwalat sa publiko, katulad ng panlilinlang sa salarin sa anak na isa sa mga biktima upang mapasugod ito sa ospital, ang pagsusuot ng biktima ng gintong krus sa leeg, ang eksaktong posisyon ng mga katawan ng mga biktima, at maging ang partikular na modelo ng kordon ng telepono na ginamit sa krimen. Dahil dito, inimbitahan ng pulisya si Vlado upang isailalim sa pagtatanong. Mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnayan ng mga kaso. Gayunpaman, isinailalim siya sa DNA testing. Sa paglabas ng resulta, napatunayang tumutugma ang DNA ni Vlado sa similyang natagpuan sa mga biktima. Kaya naman agad siyang inaresto at sinampahan ng kasong pagpatay. Kasunod ng kanyang pag-aresto, hinilughog ng pulisya ang isang kubong pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Doon nila natagpuan ang mga pornograpikong materyales, mga lubid at kordon na kapareho ng ginamit sa mga biktima at ilang personal na gamit ng mga biktima. Dahil sa bigat ng ebidensya, kinasuhan si Vlado ng pagpatay sa 2 biktima at inihahanda na rin ang kaso para sa ikatlong insidente. Ngunit bago pa man maisakdal ng buo, noong June 23, 2008, natagpuan si Vlado na wala ng buhay sa kanyang selda sa Titovo. Ayon sa ulat, nalunod siya sa isang plastik na timba na may lamang tubig. Base sa investigasyon, nagpakamatay siya. Dahil sa kanyang pagkamatay, opisyal nang isinara ang kaso. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Vlado Taneski. Ako po si G. Maraming salamat.